The examination room, please. Okay. So, ang application mo ay change class. No? Proof na niya, ma'am. Magiging prof na ito pagkatapos natin sa examination. Ang change classification kasi, theoretical exam lang tayo. Wala na tayong practical exam. Iba yun. Iba ito. This is a different application. Okay, so change classification, theoretical lang tayo. After pumasa sa theoretical exam, diretso na tayo maprintahan ng second OR. And then, for card releasing na. Ha? So, eto ngayon, change class ka, magiging professional ka na. So, sabi mo kanina, paano kung mag-add code ka ng C? Yung para sa 10-wheelers. Hindi na yun. Sad life, kuya, ganito yung mangyayari kasi sa mga add code C. Kasi akala nila, kagaya pa rin dati, oo. Pag mag-change class ka, Norodin, pwede magsabay ng add code ng higher. Ngayon, hindi na. Sa bagong system, kapag nag-change class ka ng Pro2Pro, you have to wait for 4 whole years. Oh, aray ko. Oo. No? 4 whole years bago ka eligible na mag-apply for Code C. Ha? Ganun yun. Oh, pero huwag ka mag-alala. Okay, hindi mo naman yun kailangan. Hindi ko na kailangan yun. Basta lang ma-professional tayo. Okay, sige. Apelyado, pangalan, at saka firma. Ramones. Plural ng Ramon. Ang transaction mo is dormant kasi lumampas na ng 3 years. Ha? Na-expired ka na. And sinabay na natin ang change classification ng Pro2Pro. Okay. So, pwede po yun isabay, ha? Non-pro and then change class. Ang hindi lang natin pwede isabay sa bagong system natin ngayon, LTMS na tayo, is yung magdadagdag ng code. Oo, hindi ka makakadagdag ng code. Yes, that will be another transaction. Bakit? Kasi part yan ng parusa mo. Oo, the fact lang na nag-expire ka ng ganyang katagal, violation na yun siya. O so, dahil doon, ang isa sa mga restriction mo ay hindi ka pwede mag-add ng code. Kapag ito, tapos na yung transaction natin, dormant, tapos change class ka, pwede ka na. Tomorrow, next day. By tomorrow po, process ka naman ulit. Ang dormant license, hindi ka eligible for 10-year validity kasi nga, again, parusa mo yon. Kasi nga, yes, hindi talaga apektuhan yung validity. Ha? Hindi ma-change yung validity. Eto ngayon, kung after 5 years, hindi ka nahuli, wala kang demerit points, after 5 years, mag-renew ka ngayon, pwede ka na. Ha? Eligible ka na sa 10-year validity. So, ang transaction mo is yes. Oo, simple lang si LTMS magparusa. Maglagay lang siya ng restriction. You are not allowed to add codes. Yan. And ang validity ng iyong license is 5 years lang. Okay? Apelyado, mauna na. So, kuya, ilan ang demerit points mo? 13 po, ma'am. 13. Lucky 13, no? Pero yan ang hindi lucky. Yung demerit points. Bakit ba? Ano bang violation mo? Ba't umabot ka ng 13 points? Change ko nila. Change color. Oo. Isa po yan sa major violations, yung change color. Ha? Kaya ka nagka 13 demerit points. So ito, dahil 13 ang demerit points mo, pwede ka mag-renew. Pero suspended ka sa pagdagdag ng code, ha? Opo, ma'am. 1 year suspension sa pagdagdag ng codes, kahit na anong transaction with examination sa LTO. Sulat ako po yun. Apelyado, mauna, ha? Kuya, tapos ka na? Okay, may natutunan ka, Nasser? Ha?
Alam niyo mga hand signals, karamihan pa naman ngayon, yung mga baguhang kumukuha ng lisensya. Hindi nila, wala silang pakialam sa hand signals kasi nga daw, meron naman silang signal light. Ang tanong kung napundi. Halimbawa, dito ka dumaan sa may bandang kwan. Diba? Tawag nila dyan, pinakamalaking sungkaan ng Pilipinas. Kasi puro butas ang daan. Okay? Ngayon, kung magpabilis ka ng takbo dyan, baka pagdating mo dito banda sa may pagtawid mo, wala na, nangahulog na mga bolt, mga nut, no? Hulog na. Tapos nagkalug-kalug na yung mga ilaw mo. Napundi ngayon. Wala kang mabilihan hardware. O, diba? So, yung kamay natin ang ginagamit natin pang signal. Okay. Pero hindi yun ang tanong ko sa'yo. Ang tanong ko, halimbawa, nakaranas ka na ba, kuya? Nakaranas ka na ba na may sumusunod sa'yo? Bumibiyahe kayo, no? National Highway. Tapos may sumusunod sa'yo na halos idikit niya na yung nguso ng sasakyan niya sa bumper mo. Nakasubo ka na yan? Liko ka dito, sunod din siya, sunod din siya. Ang tawag dyan, kuya, tailgater. Ang tawag sa ginagawa niya ay tailgating. Pinagbabawal yan, baka ginagawa mo riyan minsan, ha? Kaya sinasabi na dapat mayroon tayong tamang distansya sa sinusundan kasi pinagbabawal yung tailgating. Minsan, hindi man natin makontrol yung mga motorista na kapwa natin gumagamit ng kalsada. So may ano yan, may driving technique dyan, pagiging defensive driver, no? So may technique dyan sa mga tailgater na yan. Ano ang gagawin mo ngayon kung may sumusunod sa'yo na tailgater? So mag-slow down ka. Tapos gumilid ka ng kanan, paunahin mo siya. Ha? Sige kuya, mauna ka. Para kang nagmamadali. Pero nakakainis minsan, no? Sinusundot ka sa likod, no? Tapos overtake sa'yo. Tapos mabagal din ang takbo niya. Kaya parang minsan makasabi ka nang iinis yata ito. Whether nang iinis siya o hindi, ang pinaka-safe na paraan is huwag nating patulan. Ha? Baka may pinagdadaanan siya. Kaya lang naman, sa atin naman, kung may pinagdadaanan tayo, huwag tayo magmaneho. Kasi it takes our attention off the road. Nag-iisip ka sa problema mo, nagmamaneho ka. So, you will be a danger to other motorists. Ha? Yan lang, pag nagasunod unahan. Una ka dun, kuya. Nagmamadali ka. Sige. Number 9. Tapos ka na din, kuya? Okay. Mabuti kumain muna, no? Bago bumalik dito. Kasi, ang time frame natin for mag-e-exam is 1 hour. Okay? Kaya, minsan pinapabantayan ko yung oras ninyo. Kasi sayang naman kung pumasa ka pero bumagsak ka dahil sumobra ka sa oras. Ha? Anong natutunan mo sa exam mo? Bawal mag-parking sa ma'am. Yung uwan ng tubig ng bumbero. Oo. Kasi baka 4 meters before the water hydrant. Ha? Yun yung ating pinagbabawal. Pinagbabawal na technique. Kaya baka biglang nagkasunog, nagulat ka, pagbalik mo sa motor mo, wala na, nandun na sa nguso ng fire truck. Sabi nga nila, bakit tinatawag yung fire truck yan? Ha? Dapat water truck daw, no? Pero, ewan ko rin. Ganun lang talaga mga termino natin. Okay? So, magdagdag lang din ako, kuya, ha? Kasi sa ngayon, lumalapad yung kalsada natin. Oo. We must always remember na kapag nasa national highway tayo, meron din tayong minimum speed na kailangan i-maintain, and that is 60. Ha? Sasabihin mo, 40 lang talaga man ako magpatakbo, ma'am. Gumigilid na nga ako. Pero minsan, nabubusinahan tayo. Kasi, pansin mo ba, nasa situation ka ba na may dalawang truck dito? So, naglalumber lang sila. Ang takbo nila is 40 lang siguro, no? Tapos ngayon, here comes a fast-moving vehicle. Hindi siya maka-overtake dito dahil may solid yellow line. Bawal yan, ha? So, mag-overtake siya sa kanan. Kasi 2 or 3 lanes naman. So, pagdating sa'yo, nandun ka. You're minding your own business. Sabi mo, safe ako dito, mabagal ang takbo ko, kasi nasa kanang bahagi ako. Pero kuya, binubusinahan tayo, di ba? Huwag tayo magalit.
Kasi binubisinahan ka, hindi naman lahat ng bumubisina galit o gusto kang pagalitan. Binibigay niya sa yung intention na kung pwedeng bilisan mo yung takbo mo para makalampas kayo ngayon doon sa dalawang track na gusto nyo overtaken. Pag nandun ka sa sitwasyon na ganyan, napansin mo sa side mirror mo, may sasakyan sa'yo or inilawan ka, okay, pabilis ka ng konti para makalusot kayo kasi hindi naman siya pwedeng lumusot kasi naandyang ka. Yun yung mga hindi na isusulat. Wala sa kasulatan. Yun yung mga tips natin sa pagmamaneho. Kasi dapat you are aware of your surroundings. Kasi merong mga driver, kagaya kahapon na experience namin, pauwi kami galing Davao. Ang lapad-lapad ng daan, nandun siya sa in-between. Nagla-lane splitting siya. Lane splitting yung, ito yung outer, ito yung inner lane, tapos ito yung outer lane, nandiyan ka sa gitna, ang tawag doon lane splitting. Parang ayaw niya magpa-overtake. So, syempre, binusinahan. Wala pa rin siya pakialam. Binusinahan na naman. Tapos, ngayon, hindi ko maintindihan kung naririnig niya or talagang concentrate siya sa pagmamaneho niya. Gumigilid pa siyang ganyan papunta sa amin. Hanggang sa tinapik siya ng kanyang backride. Saka pa lang siya pumunta sa kanan. So, wag tayong nagde-daydream sa kalsada. Kung may problema tayo, mas maigi na ibang ipadrive natin kaysa tayo ang magmaneho. Kasi mawawala tayo sa concentration. Na mahirap kay konting mali lang. Lalo na pag motor, tumba na gud yan daan. Anong alam mo manihuin, kuya? Minivan po, ma. Minivan? Manual yung minivan? Automatic. Sa manual na sasakyan, kuya, anong alam mo manihuin? Minivan. Minivan din. Kotse, marunong ka din. Nagmomotor ka? Motorsiklo na may sidecar, marunong? Gaano na katagal nagmamaneho, kuya? 3 years. 3 years? Tapos, ba't ngayon ka lang kukuha ng lisensya? Kasi ano? Walang pera? Hindi ba kasi nag-ano dati? Ngayon lang nakaluwag. Buti naman at hindi ka nahuli. Kasi ngayon kapag nahuli ka driving without license, ang multa mo 3,000. Sa 3,000 ang multa mo, konti na lang sana. Pwede nang ikuha ng lisensya. Tama na yan sa requirements mo. Di ba? Ngayon kung magkaka-violation ka ng driving without license, mahuhuli ka, yung 3,000 mo, multa lang yun. Tapos, after 1 year ka pa pwede mag-apply. Pinagpapalit niyo yung ano. Tapos, nagmamaneho. Diba? Huwag mo sabihin hindi. Alam ko yan. Kahit wala kayong lisensya, nagmamaneho kayo. Kapag nagmamaneho ka ng walang lisensya, bukod na sa violation mo na driving without license, papatawan ka rin ng reckless driving. Bakit reckless driving? Sabihin mo, mama, bagal lang man ako magpatakbo. Sa gilid lang talaga ako nagadaan kasi wala nga akong lisensya, kaya hindi ako nagagitna. Reckless driving in the sense na nilalagay mo sa panganib yung buhay ng mga motorista dahil nagmamaneho ka na walang karampatang authority na mag-operate ng motor vehicle. Kaya nilalagyan kayo ng reckless driving. Kasi yung reckless driving, hindi lang naman ibig sabihin na haras-haras tayo magmaneho o lusot dito, lusot doon. Yun ang reckless, ma'am. Hindi.